Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, thank you and welcome po sa channel po natin. No? Sana po magstay kayo and please PM po kayo dyan and meron po akong number na iniwan dyan and wag po kayong magtitiwala kung sakasakali po may mag-reach out po sa inyo. Dapat ako ang kausap ninyo or ipapasa ko po kayo sa anak ko pero usually bibihira po yun mangyaring gano'n, no? So maraming mga scammer ngayon, so please po be aware po, no, at hindi po ako nagbibigay ng mga gamit or kahit kukuha po kayo sa akin nang hindi ko po kayo nakakausap. And okay, balik tayo guys, no, sa siguro naalala niyo yung mga birthdays and paulit-ulit ko pong sinasabi kung bakit ko ito tinatakel or bakit ko ito dinidiscuss. Kasi po, ang bawat birthday po natin is malaking impact po ng pagkatao po natin. And kapag hindi mo siya alam, so you are ruled under the planet of Mercury, Venus, or Saturn, or Mars nang hindi mo alam. So, ang pinakamaganda kasi, no, alam kong ang lahat ng tao gusto talaga pong magkaroon po ng something like anting-anting, power ka, para po ma-overcome po ang ating buhay, no, ang nangyayari po sa atin dito sa mundo po natin, dito sa physical po na mundo. And sa akin po kasi, it's just like aligning yourself, tapos saka ka po gumagamit po ng mga bagay kung kailangan mo talaga. Like for example, no, kailangan ninyo ng panangga, kailangan po ninyo ng ganito, ganyan. So, hindi po ako dito nagbebenta lang po, no? Kaya tinitingnan ko kayo kung ano po talaga nangyari sa inyo and ina-advise ko yung ganito, ganyan, para po mas madali po kayong gumaling. And then after that, pag nandyan na po kayo, so, wag po kayong magfo-focus po kung ano po yung meron kayo, kung ano yung sakit nyo, kung ano talaga. So, try po talaga ninyo na ang mind po ninyo is mai-divert po sa mga bagay na talagang gusto niyo yung gawin. Kasi kaya ka po nagkakasakit kasi nga po talaga pong gusto nila na diyan ka lang, dito ka lang, ganyan ka lang, and nag-aalma po yung pagkatao mo, yung nature mo, yung spirito mo, yung kaluluwa mo talaga pong nagwawala siya kasi ayaw ko ng ganito, ayaw kong matali ako ng ganito, ganyan, no? So, sa akin, yes, it's alam kong mahirap siyang inuhain. So, ang inaano ko nga po sa inyo is like, ulit-ulit, kahit ida-download po ninyo yung mga videos na yan para mapanood po ninyo anytime, kahit wala po siyang internet. Ang gusto ko lang sa inyo guys is maintindihan po natin kung ano po talaga ang nangyayari sa buhay po natin, no. Naglabas nga ako ng something about sa gayuma, like may pinakita po akong kulay puso, o yon, inatake na ako dito at gusto nilang maagaw kung ano yung meron ako, no. And ito wala pong problema yung guys, no. Patuloy po akong magbibigay po sa inyo dito at ang sa akin lang po is like tulungan po natin ang ating sarili po na makawala sa kuko ng mga entity po yan na ayaw tayong mag-grow ba. So talaga pong pinupush kayo pababa and nagkakasakit kayo kasi umaalma, as I said, umaalma po yung ano natin, yung kaluluwa po natin, yung spirito natin, kasi literally we're supposed to be free. Dapat hindi po hawak ang will po natin, ang isipan natin dapat hindi po hawak. Dapat kayo pong may hawak nun. Ang nangyayari po kasi hinahawakan nila ang isip mo and kumakawala ka, pero kaya po ikaw nagkakaroon ng problema sa katawan mo. So the same thing with the planets, the same thing sa birthday po natin. Ba't kayo parang nahuhulog kayo sa isang kumunoy na parang hindi na niyo alam kung ano po nangyari sa inyo? Dinadagdagan pa po yan ng mga elemento po sa iba, sa labas po ng ating buhay. Actually, lagi po tayong sinususulan kung ano po ang dapat po natin gawin. So, ang unang-una po is like, kailangan alamin mo muna natin kung ano ka, kung sino ka, and saan ka po naka-align. Then, alam mo kung sino ka, kung alam mo yung nature mo, so madali na lang po natin itakal po yung ibang problema po, no? So, sa ngayon, nandito na po tayo sa tinatawag po nating itong numero na to is like natakol ko na po ito sa iba, pero wala po kasi akong na-subject nyo about sa 4, no, di ba? Okay, ito po yung 4 and 22 and 31. So, ito yung nasa kalendaryo po natin, and lahat po yan, isang iba po is nabilong po sa 4. So, okay, sa akin,
ang sentruhin mo kasi at alamin kung anong merong energy ka is yung birthday mo. Kung hindi mo alam or mali ang inilagay na birthday sa'yo, so i-combine mo yung dalawa. Pwede mong mamili ka doon kung alin ang maganda, tapos yun ang pipiliin mo. Kahit man ipinanganak ka ng sabihin po nating January, pero supposed to be ipinanganak ka ng December, or ang petsa is nagbago. So ngayong alam mo na to kung ano talaga ang birthday mo, so pwede mong gamitin yung dalawa. And then, both side po, dapat po conscious ka kung alin doon ang gusto mong gamitin. For example, ito yung 4. And then, ipinakanak ka po mula January, and magbabari po siya, guys. So, ifo-focus ko muna kung ano po yung birthday nyo. Saka na natin i-combine kung ano po yung iba, ng ganyan. So, marami tayong tatalakayin dito. Sana po, magstay po kayo, no? Ito, yung mga tao na ipinanganak ng 4, actually, sa totoo lang, ang hirap po ng buhay nila, no? Ang 4 kasi, subject po sila po ng tinatawag po nating kwadrado, or 4 kwadrado. And, okay, and yung lahat po ng 4 actually is related po sila kahit ano pa ang energy. Sabihin po natin, ipinanganak po siya ng Gemini, pero June 4, or sabihin po natin na May 4, so sabihin natin na Pisces, so is gonna be, ano ba yung ng Pisces, like March, di ba? March 4. So, magkasalungat po ang dalawang numerong, dalawang energy na yun, kasi hindi po sila magkatulad. Pero etong 4 kasi, like, ito yung mga tao na, maugali po ng yung ayaw po ng pagbabago, yung ayaw po nila ng mga bagong bagay, yung pinaniniwalaan nila from the beginning, yun at yun na yun. Kaya po sila nahirapan sa buhay kasi nahirapan po silang mag-adapt. No, mag-adapt po na sabihin po natin na may pagbabago tayo ngayon, so ito na yung yung nagkikling ka in the past, kung ano yung alam mo, tsaka nagkikling ka po kasi doon sa mga bagay lang na gusto mo. And kapag gusto mo na yon, so ayaw mong mabago yun, ayaw mong dagdagan po siya ng iba. So mostly sa inyo po is nakakulong po kayo sa box. Diba, lagi nating naririnig na think outside the box, no? Kung ikaw po, syempre tao, no? Kung ikaw, may problema ka po sa ngayon, tapos sasabihin po natin, ang birthday mo is 4. Nai-stuck ka po doon kasi inisip mo, you are within. Parang kang isda na di mo alam na nandun ka po pala sa fish pond, o hindi mo alam na nasa aquarium ka. Ay, paikot-ikot ka lang po noon, nung ganun. Kasi hindi ka lumalabas po sa kung ano yung alam mo, which is actually in your mind. Kaya po itong mga tao to, kapag nagkaasawa sila, so hindi na maganda yung nangyari, so maghiwalay sila, and then nagkaasawa siya ulit, and then pagkatapos ganun din na po ang nangyari, because the other person has no problem, but it's you, ikaw po yun. Kasi nga po, kung ano yung pinaniwalaan mo, dati, na ganito yung asawa mo, ganyan, madadala mo pa yun, the next marriage. So, unless po talaga pong i-fix mo ang problema mo, na hindi lahat ng tao katulad, hindi lang lahat ng tao is ganito yung pag-uugali, no, na meron ka rin pong karapatang lumigaya kahit papano. So, ito yung time po na talaga pong you have to accept new change. Kailangang tanggapin mo kung nag-fail man yung unang marriage mo, hindi ibig sabihin na yung pangalawa mag-fail din. Kasi subconsciously, yung subconscious mo, isabotahe ka po nun. Nasabihin na ito, ganito din yung ginagawa ng asawa ko noon, so ganito nga, ganyan. Tapos mag-reinforce ka pa na sige ka panood po ng mga drama about sa mga tuksuhan, about sa mga kabit, about sa mga ganito. Kung makikita ninyo ngayon sa puro kabit ang bibig po ng ibang babae, ng mga tao, na kung tutuusin po, parehas lang po kayo niyan, biktima. Itong kabit at saka yung number 1. Parehas lang kayo, biktima. Walang nananalo po sa inyong dalawa. Parehas po kayong nasasaktan. No? So, kapag until ma-realize mo nga ang buhay po natin, na ganon at ganon din po mangyari sa inyo. No? Ito namang 22, di ba na-tackle ko na ito? Etong 22 po, kasi sabihin ko sa inyo, hindi ako masyadong naniniwala sa yung mga Chinese astrology, no?
And sa akin, okay man po sila, pero ito pong 4, actually is related po talaga ito sa say, or ibig sabihin po is dead, no? So, kwadrado, ibig sabihin, wala pong pagbabago. Ito talaga, pag may 4 sa kanila, talaga pong nililiitan nila yung 4 na halos hindi makita. Kasi ang bahay mo is 45. So, ililiit nila yung 4, tapos ilalaki nila yung 5. Kasi po, ayaw po nila ng number 4. But, lahat po ng number natin, whether bad, there is no bad, there is no good, no? Basta sa akin lang po, alam ninyo, tapos i-combine po ninyo or dagdagan po niyo ng ibang numero. Kailangan baguhin mo yung isip mo. Do not be, do not be controlled. Kasi, kayo kasing number 4, as I said, masyado po kayong, yung pang dogmatic, tapos masyado po kayong related po kasi kayo sa Saturn, which is actually ayaw po ng mga pagbabago, no? Kaya nga po, yung mga anak niya, kasi ang Saturn mystery, actually, is like, yan po ang pinakaunang gods, pinakaunang ninuno. Kaya mapapansin mo ito, lahat ng numero na to, pero nakafocus po ako sa 4, kasi nga po, sabihin po natin na, yung sila yung hindi makakatanggap baga ng new things in life na dapat mag-try sila ng mga bagong bagay kasi puro lang sila plano. Although napakaganda po ng energy na to kasi ang 4 at saka 8, pag i-combine mo po yan, talaga pong mag-succeed sila sa business. Kasi nga po, masyado po silang orderly, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, ganyan. Ang mundo po natin, nandito po kayo sa 3D dimension. Nandito po kayo sa physical po na mundo. Nothing actually here that doesn't change. Everything is changed, no? Only God doesn't change. Pero tayo, lahat po ng mga bagay, nagbabago po yan. Kung ano po yung alam po natin noon, and then pagdating po sa ibang tao, nahihirapan ka po talagang mag-adjust. Kasi yung alam mo, i-insist mo siya dito. But then you don't know that, right? Hindi mo naman kasi alam yun, no? So, ito yung mga tao na kuminsan. Pero, sasabihin ko sa inyo guys, napakaganda po ng energy na to. Kaya lang po, kailangan mo siyang dagdagan ng iba. Itatakal ko po yan kung paano. Sa susunod na po na topic, tawag nating combination po, no? Now, nandito na po tayo sa 22. Di ba ang 22 is in between two walls? Nandoon po yan sa tinatawag po nating patawid. O nasa gitna ka po ng current na ilog. Parang sabihin natin na yung ilog na ganyan. Tapos nandito ka. O if you are a Gemini, papunta ka po ng Cancer. So tatawid ka dun. Nasa gitna ka po ng ilog. Just imagine that. No, imagine po yung current. No? So, ano po ba? Natatalo ka po. Kung gusto mo ng halimbawa, you are 4, and then, if you are, sabihin natin na 22 ka, and you have to cross. Ito yung tinatawag ko dito na, you are so afraid of change. And then, pagdating naman po sa 22, ito na yung tinatawag natin na patawid ka po, tatawid ka na po. No, from one place to another. And if you are clinging to the number 4, which is you're clinging to what you are believing, kung halimbawa isa ka pong Taurus, nahihirapan ka po ngayon ganito, gusto mo sanang maging Gemini, gusto mo sanang mag-travel, gusto mo sanang then you have to cross over. Ito yung 22. So, you have to decide saan ka po magstay. Saan po dyan kahit 4 ka, kung mananatili ka sa 4, you are still growing. Hindi naman ibig sabihin na talaga po hindi ka mag-grow dyan. O kahit sabihin po natin na hindi ka po nakarating sa ibang lugar, sabihin po natin nasa commune ka lang. Kung ikay 4, talaga po mahirap sa iyong tumira sa ibang lugar kasi ito yung natutunan mo. Now, ikaw naman itong 22 is just like you have an urge to change, to cross over, to do something good. But actually, parang nahihila ka pa rin ng Kasi ang sinasabi ko sa inyo is female energy na kung saan masyadong mahihain, masyadong doubtful, masyadong pretentious, masyadong not pretentious, masyado siyang so naive na parang ito lang yung gusto niya. Tanungin mo yan siya, anong gusto mo? Gusto mong kumain? Ako, hindi po, busog pa po ako. Pero gutom na gutom yan. Gusto niyang kumain pero nahihiya siya. No, ito yung mga taong number 2, and then, sabihin mo kako, dodoblehan mo pa. Master number po to, hindi pwedeng i-add. Pero sa akin, that is your choice. I-add mo siya o what, still papunta ka sa 4. And then, dito lang is you have to change, you have to cross over. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, that you have to decide kung alin ang gusto mo. And then I have to cling to it. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko talaga. So, kahit sabihin po natin mali ng iba, don't care about that. Huwag baliwalain mo yun kasi ito yung gusto mo eh. Okay, now, papunta naman tayo dito sa 31 kasi maraming mga tao din na sinilang po siya sa 31.
Ito naman kasing 31, medyo okay na, no? Kasi nakalampas na po sa 22, 23, so baga steady na to. Pero kung itotal mo yan, still 4. Pero sa lahat po ng energy, ito yung may magandang combination. Sasabihin ko sa inyo kung ano po ang combination po niya. Ito kasing tres, tas Trinity, yun na po yung triangle, and then ang uno is like something na kailangan po niyang gawin. Nauna nga lang yung tres kaysa sa uno. So, ibig sabihin, kung ikaw isinilang sa 31, like say November 31, December, January, February, kahit anong buwan ka po, you have to combine your strength. Ito na po yung tinatawag nating lahat nasa sa iyo na. Gawin mo na lang. Ito, kasi ang number 1 is idea, ginagawa, no? Action, leader, ito dapat uno, that is logos, that's number 1. That's the Father itself. Ngayon, Trinity, Father, Mother, Son, Holy Father, Father, Mother, Son, then Father, Jesus, and the Holy Spirit, di po ba? Na Holy Ghost, no? So, tatlo yan. So, Trinity yan, no? Symbol po niyan yan nandito sa ligo. So, ibig sabihin, kapag ikaw isinilang sa 31, kahit ano pang buwan meron ka, ibig sabihin, lahat nasa sayo na. Gawin mo na lang. Ngayon, kung babalik ka dito sa 4, which is takot ka pang magbago, so, no, lahat po itong mga tinatawag ko po sa inyo na energy na yan, dapat po, from the beginning dito ka. Kasi ito yung first number sa buwan, di po ba? No? Okay. Ito. Di ba? 4. Kasusunod niyan, 22. Tapos 31. Di ba pataas siya? No, pataas siya. So, unang-una, kahit sabihin po natin na 4 ka, still okay. No, it's okay. You just have to cross over. Kailangan mo lang talagang mag-decide. When I say crossover, isipin mo yung ilog na nasa harap mo and kailangan mo mag-cross. Paano ka mag-cross na yan? Nasa sa iyo na yun. Lalangoy ka ba? Tatawid ka ba? O sabihin po natin na kung nahirapan ka, sabihin po natin na then, kuha ka ng lubid. Tawid ka kasi gusto mo talaga siya. No, ibig sabihin, gumamit ka ng mga bagay para po makatawid ka doon from one place to another. Kung ano ang gusto mo ngayon, eto, nandito ka. Halimbawa, wala kang pera, no? Actually, sabi mo nga sa'yo, malas na malas ka, di ka move, hindi ka talaga makakagalaw dyan. So, do something, help something. Kahit gumamit ka ng ibang tao para makuha mo yung gusto mo, I don't care. Basta ang importante, makapasok ka doon, makakuha ka doon. Ayun ang sinasabi ko. Kasi nasa sa iyo yun, lakasan mo ang loob mo. No? Hindi ka subject po ng isang tao, ikaw lang po ang makakatulong sa sarili mo. Kahit anong ritual sa iyo, kung talagang ang tigas ng ulo mo at talaga po magstay ka po sa isang lugar, paano ka magbago? Okay? Nagets ninyo ako. No, sana po ito na yung kasi pataas na po yung ituturo ko sa inyo. Ayoko na po, kumbaga sa akin, yes, ang tawas, kailangan ninyo ng tulong sa sakit kanito. Pero hindi ito ang gusto kong mangyari po dito sa channel po natin. Alam kong babakbakan po ako dito, but I don't care. No? So, eto, sasabihin po natin na 4 ka. So, gawin mo to. Iisipin mo, okay, nandito po ako sa isang box na ito, sa isang lugar na to. Nandito ako, whether kahit na ano mo sitwasyon mo, sa marriage man, sa pamilya man, na gusto mo na talagang kumawala sa pamilya, then do it. No, you have to cross over. Ang crossover is 22. Kailangan mong mag-decide saan mo gusto. Magnanatili ka ba o tatawid ka? Diba? And then, dito ka na sa 31. Dapat po ma-realize mo na, no? Dapat ma-realize mo na lahat pala nasa sa iyo. So, gagawin mo na lang. Di ba naka-crossover ka na? Di ba nakatawid ka na? Ang gagawin mo na lang dito, ngayon naka-realize ka na, nandito na pala sa akin lahat. Gagawin mo na lang. That's all you need. Actually, this is all psychological. Parang isipin natin na ikaw, ito lahat is like drama sa buhay mo, na lahat naman ito nangyayari sa isip mo lang. No? Actually, gumagawa lang po ako ng parang allegory na ilog, parang tatawid ka doon kasi ang kailangan mo na doon sa kabila. Sabihin natin, gusto mo kumain po ng buko, kaya lang nandito ka, paano ka makakain yan? Gutom na gutom ka na. So, gamitin mo yung gutom mo para po makatawid ka at makakain ka po doon ng buko na nasa kabilang kanto. It's the same thing lang po, no? Sana po maintindihan po ninyo. Pagdating doon sa nakatawid ka na, di nakakain ka na po, nalaman mo, andito na pala sa akin, lahat lang po gagawin ko. No? Kasi, eto, nakikita ko ang struggle ng mga taong 4.
Kasi sa akin, sa unang tingin ko pa lang, stuck ka na talaga. Bakit? Kasi under influence ka po ng Saturn. Ang Saturn ayaw magbago. Pero ano nangyari sa kanya? Oh, ilang planeta ang nagawa pa pagkatapos sa kanya. Kasi he doesn't want to change. Ako lang. Ayaw niya ng mga anak. Kaya ang ginawa niya, kinain niya yung sarili niyang anak. No, para lang hindi po siya mapapalitan. But no matter what we do, actually our world is changing. Nagbabago po. Kailangan mong mag-embrace po ng pagbago. All you have to do is crossover. Kasi siguro eto kasi may 22 din kayo kasi alam ko may mga taong 22 ang birthday, may mga taong 31, but still same po ang energy niyan. I-connect lang po ninyo yung dots kung nasaan ka ngayon, na-stuck ka po ngayon dito sa 4 kasi you are inside the box and you don't know what to do. Kumaga sa akin, kung isa kang isda, di mo alam, nasa aquarium ka pala. Okay? So, kailangan mong tatawid ka. How can we do? So, mag-isip ko po ng ways po talaga makakatawid ka po. Kailangan kung ganito, ganyan. Pag tawid mo doon, malalaman mo, lahat, magtatawa ka na lang po. Kasi nalalaman mo pala na lahat pala nasa sayo na. Gagawin mo na lang. And then you will be, yung mind mo actually, magbubukas siya. Ito yung sinasabi ni Jesus, baga, once you know the truth, who you are, and then hindi ka na po makakabalik sa dating ikaw. Kasi alam mo na kung ano ka, kung sino ka, kung anong lakas mo. Ito ang gusto kong mangyari sa ating lahat. Yung magkaroon ka po ng impression kung ano ka. You are not stuck. It's not gonna be. No? Etong mga number na to, iniiwasan ito ng lahat ng mga Chinese kasi ayaw nila nito. Is just say dead. No? Para sa akin, dead is just only a symbol of new beginning, new birth, new beginning. Wala naman pong dito sa mundo natin, dito sa physical na mundo, walang mananatiling buhay. Ang katawan po natin, what I mean is just, walang katawan po na nanatiling buhay. It will expire, but your soul is not. So, that's why kailangan mo na, you have to think of a way, paano ka makakatawid papuntang 31, and then you have everything. Alright, sana po nagustuhan po ninyo, and please, subscribe na lang po dyan, kung sakasakali, para po magkaroon po tayo ng pagkakataon po na gusto ko talaga ang trabaho na to. Di ko alam. Talaga pong parang nag-fuel pa ako pag ang ko is like, alam ko, maraming masama ngayon, no? Pero kung patatalo ako sa mga masasama, isa na rin po akong masama. Ayokong gumawa po ng masama as much as possible. So, ang gusto ko po talaga is tumawid po kahit papano. Kasi, dinideclare ko po sa sarili ko kahit na noon na pa. No, I am a Gemini. I'm also a messenger. So, have a good day po sa inyong lahat. And maraming salamat po.